Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating video ngayon ay tungkol sa pinalabas na naman ng China na propaganda video. Ito ang kanilang video na kinakalaban nila ang tariff war ni Donald Trump, na sabi nila ay hindi sila luluhod sa mga bully. Sino bang bully? Siya yung bully. Hindi daw siya luluhod, at kung luluhod sila sa bully ay parang uminom na sila ng lason. Ito yung laman ng kanilang video ngayon na nag-viral, na Never Kneel Down to America. Alright, so atin muna panoorin ang balitang ito courtesy sa atin. Ito yung courtesy video ng isang Indian channel. Atin panoorin. And now from New Delhi to Beijing, which has taken its trade war with the United States beyond boardrooms and tariff charts, and has landed directly in the spotlight of global media. In a fiery cinematic video titled Never Kneel Down, released by its foreign ministry, Beijing has declared open defiance against President Donald Trump's economic tactics. With sweeping music, rocket imagery, and bold claims of American bullying, the video positions China, ironically, as a defender of global fairness. Wow. Defender of global fairness. Napaka-hayop na China yan. Sinasabi pa naman na Amerika daw ang nagbubuli at sila daw yung defender ng global fairness. Parang defender of the universe, di ba? Defender, inaapi nga ang Pilipinas, inaapi ang Vietnam, inaapi ang ano pa bang bansa, yung kadikit nila. Kahit India, inaapi nila. Ngayon, defender na. Grabe talaga tong China sa mga propaganda, no? Ilalo na sinabi pala ni Xi Jinping 5 years ago na nalampasan na daw ng China ang ekonomiya ng Amerika. Mas mayaman pa daw sila sa Amerika. Yun ang mga sinasabi nila sa propaganda nila internally sa loob ng bansa. Kaya bilib na bilib sa kanya ang mga insik noon. Pero ngayon, palaging nag-demonstrate dahil nagugutom na ang mga tao sa China. Sarado na ang mga pabrika, wala nang trabaho ang mga insik doon. At kahit na yung mga kapitalista doon, yung mga may-ari ng negosyo ay wala na rin. Bankrupt na, hindi may delivery yung kanilang mga ginawa. Kaya sinabi nila, never kneel down. Paano yan kung talagang nagugutom na? Di luluhod ka talaga, tumikluhod ka sa Amerika. Dahil alam naman natin na Amerika talagang pinaka-superpower at 1/3 lang. Ang ekonomiya ng China ay 1/3 lang sa ekonomiya ng Amerika. Wala sa kalahati, kaya hindi dapat ipagmalaki ni Xi Jinping. Maling-mali ang kanyang propaganda sa loob ng China. Hangang-hanga sa kanyang mga inchik. Ngunit kung malaman nila ang katotohanan na yan ay propaganda lamang, at yan na siguro nila bibitayin yung si Xi Jinping sa puno ng kamatis. Mga kababayan, balik tayo dito sa ating kaibigan. Indian channel ito. Atin na panoorin muli. More on China's escalation. As President Donald Trump marked 100 days of his second term, China lit a digital torch. A dramatic video titled Never Kneel Down burst across global social media like a cinematic rebuke aimed directly at the United States. Ito, sinisiraan nila ang Amerika dito, na pinapalabas nila na bully, binubully daw sila. Kung talagang makapangyarihan sila na bansa, bakit mabubuli sila? Ang tanging mabubuli ay yung maliliit na bansa katulad ng Pilipinas. Dito pa lang na sinasabi nila nabubuli sila, ibig sabihin hindi sila superpower, di ba? Inamin ni Xi Jinping, mali ang propaganda video na ito, maling-mali. Kasi binubuli daw sila Sila ngayong nambubuli kasi sila daw yung pinaka-superpower kaysa Amerika. Kakahiya. Anyway, panoorin lang natin tong kanilang propaganda video. Released by China's foreign ministry, the clip thunders with orchestral music, sweeping imagery, and a sharp message. China will not kneel down. Narrated in English and subtitled in Chinese, the video accuses the United States of waging an economic war. The narrator declares that bowing to a bully is like drinking poison. This particular line cuts like steel as images of rockets launching and assembly lines humming frame China as both modern and unbreakable. Ayan, unbreakable daw at modern ng China. Ngayon nga, tumikluhod na
iyakan na yung mga negosyo sa China tapos unbreakable pa. Wala na, breakable na. At hindi totoo yung mga, ayan, no? May mga rocket pa sila lumanding daw sa Mars. Wala namang nangyaring landing sa Mars ng China. Kaya napaka sinungaling talaga. Mga propaganda video ng China, pinapalabas nila na makapangyarihan sila, mayaman sila, number 1 sa ekonomiya. Sleeping giant daw. Anong sleeping giant? Baka sleeping diwindi. Yung kinabubuhay nila, ng ekonomiya nila, ay ang export to Amerika. Amerika ang pinakamalaking bumibili ng kanilang produkto. Wala sa kalahati ang binibili ng ibang bansa. Ang Amerika talaga ang napakaraming kumpanya na nandiyan sa China, at kung bibili din ng produkto, kung mag-import ay napakalaki. Wala sa 1/3 ang reciprocal na ano diyan, imports. Ang imports ng Amerika galing China, mas marami. Nasa 3/4. Pero yung China, kapag nag-import sila ng goods galing sa Amerika, ay 1/3 lang. Ibig sabihin, 1/3 lang. Ang liit-liit ng binili ng China sa Amerika, while ang Amerika napakalaki ang binili. Kaya yan ang ayaw ni Trump ng ganyan na trading, economic trading, ay luging-lugi ang Amerika. Kaya gumawa si Donald Trump ng tariff war. Di ba, 90 days pa lang ay tumikluhod na ang China, lumuluhod na. Pero hindi niya pinapakita na lumuluhod si Xi Jinping. Pero sa labas, nag-uusap daw yan si Trump at Xi Jinping. At inamin ni Xi Jinping na wala na ang ekonomiya nila, bagsak na. Kaya magipag-deal na siya. Pero sa propaganda nila sa loob ng China, palaging sinasabi ni Xi Jinping na hindi siya luluhod sa Amerika. Kasi ang pinoproject ni Xi Jinping ay itong man of steel attitude. Bali, hindi siya talaga luluhod sa anumang foreign powers. Pero diyan siya nagkamali dahil ngayon, tumikluhod na siya. At kung hindi siya luluhod sa Amerika, magkagulo sa China kasi dagdagan pa ni Donald Trump ang kanilang tariff war. Dadagdagan pa ni Donald Trump para talaga itong titikluhod talaga itong si Xi Jinping at magmakaawa. At lalo na, mayroon palang plano ang China na they will destroy America. Mayroong libro na isinulat ng isang Chinese-American author na si Chang, na ang China may planong i-destroy talaga ang Amerika, ngunit hindi nila nagawa. Balik tayo dito sa video ng Chinese propaganda, Never Kneel Down ang titulo nito. While the video doesn't name the numbers, the facts loom large. Trump's administration has raised tariffs on most Chinese goods to as high as 145%. And when older levies are counted, some products face a staggering 245% rate. China, in turn, struck back with 125% duties on American imports. Well, China, 67%. That's tariff. And despite Trump's recent comments suggesting that tariffs may fall, China maintains there are no active trade talks. 67%, I think you can, for the most. But it's not just the tariffs. The Chinese video flips through pages of economic history like a warning manual. Ito mga kababayan, sabi ng China, walang mangyayaring trade talks. Hindi daw siya magipag-usap tungkol diyan sa kanyang, hindi siya magipag-usap kay Donald Trump para sa trade, para sa trading, na kung ano man ang kondisyonis ni Trump ay susundin niya. Ibig sabihin nga niya ay hindi siya luluhod sa bully. Bakit nasabi niyang bully ang Amerika? Siya yung nambubully. Ang Amerika kasi ay heavyweight yan, kung boxing pa, heavyweight. Itong China ay nasa middleweight lang ito. Medyo malaki lang ito kay Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao ay nagumpisa sa bantamweight. Ang China ay middleweight, malaki-laki. Pero walang bat-bat yan sa heavyweight na Amerika. Kung ekonomiyang pag-uusapan, no, 1/3 nga lang ang China sa ekonomiya ng Amerika. Yung naririnig natin sa mga balita na mayaman na daw ang China, sleeping giant, hindi yan totoo. Yan pala ay propaganda lang nila.
kasama yan sa yung kanilang wolf warrior strategy or wolf warrior propaganda. Yun ang kanilang ang kanilang teorya na parang wolf sila na matapang, umaalulong sa full moon sa gabi, pero yun pala mga daga. Mga daga lang pala na takot sa pusa. Ayan, so ngayon 90 days nga lang ang tariff war ni Donald Trump ay tumikluhod na sila. Lalo na kung aabot yan ng 3 buwan. 'Di ba? Hindi susurinder ang Amerika eh. Nagipag-gira pa si Xi Jinping ng tariff war, nagbigay din siya ng tariff na 125%. Hindi naman totoo. Walang yung taripa niya na 125 ay pinili lang yung mga item. Yung mga gamit panggera, mga rocket engine, electronics na mga piyesa galing sa Amerika, walang tax para makapasok sa Amerika yun. Makapasok sa China, hindi nila binigyan ng tax. Kaya yung kanyang sinabi na nagbigay din siya ng 125 tariff sa American goods ay hindi totoo. Kasi wala na nga silang, kung tindahan pa yan na sari-sari, walang halin, di ba? Walang ang benta, tapos magpataw pa ng tariff war. Wala talaga, walang utak si Xi Jinping. Hindi niya kaya ang utak ni Donald Trump. Si Donald Trump, isang bilyonaryo o trilyonaryo pa sa Amerika dahil magaling sa business. Si Xi Jinping, sino ba yan? Peasant lang yan. Yan ay magsasaka lamang. Ang kanyang mga magulang magsasaka sa Communist Party of China. Kaya walang background yan sa negosyo, walang alam yan. Nag-alam-alaman lang. Galing yan sa peasant family. Hindi yan mayaman, walang negosyo, hindi yan negosyante. Kaya hindi niya matapatan ang dunong ni Donald Trump pagdating sa ekonomiya at negosyo. Okay, patuloy tayo dito sa video. It accuses the United States of crippling Japan in the 1980s, forcing Toshiba to break apart and pushing the country into decades of slow growth. It even blames America for using long-arm jurisdiction to dismantle France's industrial icon Alstom, robbing the country of a national champion. History has proven compromise won't earn you mercy. Kneeling only invites more bullying. The video casts the United States not as a global leader, but a small stranded boat. China's foreign minister. Babalikan natin yung nasa video nila. Small stranded boat daw ang Amerika. Sila daw ay higanting barko, ang Amerika daw ay maliit. Grabe no. Tingnan natin kung sinong iiyak, di ba? Sabi nga ni Donald Trump, naawa na siya sa China dahil nagkagulo na nga doon. Meron ng mga wilga, demonstrasyon. Susunod niyan ay people power na yan. Sa China, bibitayin na yan si Xi Jinping ng mamamayan. Katulad ng ginagawa sa last emperor of China, si Qi Huangdi. Yun ang last emperor of China. Binitay ng mamamayang Chinese kasi inubos ang pera ng China sa paggawa lamang ng mga rebulto. Yung 2,000 soldiers na gawa sa clay na napakaganda ang pagkagawa. At gumawa din ng palasyo na underground ng river ay Mercury. Kaya doon nagalit ang mamamayan dahil naubos ang pera dahil sa kahibangan paggawa ng river na made of Mercury. Grabe. Sa underground yan. Merong temple doon sa underground at merong mga sundalo na gawa sa clay. Kaya ito rin ang mangyayari kay Xi Jinping. Ang pera ng China ay ginastos niya lahat sa Chinese Navy, sa Chinese Army, na mga mukhang mga payatot, di ba? Wala namang binatbat yan. Yung kinakain nga niyan, lugaw lang tsaka noodles. Paano yan? At hindi sanay yan sa trabaho, yung mga soldiers ng inchik. Kaya walang resistensya yan. Pagdating sa giyera, wala talaga yan. Katulad sa nangyari sa Ukraine, nagpadala sila doon ng Chinese soldiers. Anong nangyari sa mga soldiers na Chinese sa Ukraine? Di sumurrender kasi hindi nila alam ang giyera, kasi walang giyera sa kanila. Ang nangyari sa kanila ay simulation lang sa China, yung marcha-marcha lamang at nanonood ng TV na giyera. Walang aktual na giyera sa China, kaya hindi pwede sila sa bakbakan.
Mga lampayatot yan, takutin pa, iyakin, katulad ni Xi Jinping. Mukhang panda baka kung fu panda. Di ba? Mukhang panda si Xi Jinping. Ang laki-laking tao pero yung mukha ay comics. Okay, patuloy tayo. The global leader, but a small stranded boat. China's foreign ministry spokesperson thanked viewers for engaging with China's message. Ito na We naman hope tong this helps mukhang sinilas John Jakul. others understand our position. He said at a press conference, We also want to emphasize again that if the U.S. wants to solve the problem through dialogue, it should stop making threats and putting on more pressure. Ayan, more threats daw. Binigyan daw sila ng Amerika ng threats. Kung gusto daw ng dialogue ng Amerika, ay magipag-dialogue. Sila nga ang hindi magipag-dialogue. Sabi ni Xi Jinping, hindi tayo luluhod dyan. Sa Amerika, sila ay mga bully. Tayo ay defender of the world. Defender of the world. My ass. Ano ba yan? Kung pupanday ang mukha ni Xi Jinping ang maganda dyan, lagyan ng dalawang black eye yung mata para kung pupanda. Nakakahiya yung ginawa nila na niluloko nila yung sambayan ng Inchik dahil sa pinapalabas ni Xi Jinping sa kanyang sa bidyong Never Kneel Down. Pinapalabas nila na hindi daw sila titikluhod sa Amerika dahil ang kanilang ekonomiya ay okay pa. Pero sa totoo hindi na. Damang-daman naman, di ba, nakikita natin sa mga vlog sa China na nag-iyakan na yung mga may-ari ng kumpanya dahil sa hindi sila makapag-export dahil mahal ang tax. Luging-lugi sila. Kaya itong sinabi nila na dialogue, meron sigurong nangyaring dialogue na hindi alam ng mamamayang Inchik. Kasi ayaw ni Xi Jinping na masira ang kanyang reputasyon na siya ay tigre or dragon, na mayroong mag-dragon na luluhod sa ahas, di ba? Mas malaki ang dragon Kaya hindi talaga luluhod si Xi Jinping sa Amerika. Yun ang kanilang projection sa kanyang pagkatao. Pero ang totoo ay takot na si Xi Jinping sa revolusyon na mangyayari sa China kapag patuloy pa rin ang pagbagsak ng ekonomiya nila. Chinese economy is facing desperate times. This is the warning of my guest today, Gatestone Institute Senior Fellow Gordon Chang, and author of Plan Red. Ito na, pakinggan natin to si Gordon Chang. Isa sa mga profesor ito sa Amerika, which is meron siyang isiniwalat, isinulat niya sa libro. China's plan to destroy America. Ayan. Chinese project to destroy America. Plan Red. Yan ang kanilang plano matagal na gusto nilang i-destroy ang Amerika through economy. Kaya tumanggap sila ng napakababang labor cost. Yung mga laborer nila, di ba? Yung mga nagtatrabaho. Kaya nga pumupunta sa kanilang mga pabrika. Ang mga pabrika ng Amerika, ng Europe, ay nasa China halos lahat. Lahat ay made in China. Pati mga cellphone, di ba? Kasi mura nga ang labor sa China dahil ito pala ang plano nila na kailangan sila yung number 1 sa ekonomiya para ma-destroy nila ang Amerika. Pero hindi nila magawa. Dahil ang Amerika, yan Ayan yung bagong bagong Israel. Di ba? Merong Exodus noon at ang pinili ng Diyos na lugar ay Israel. Pero sa bagong tipan, yung pag-deliver ng pagtago ng yung kahon na gold na mayroong laman na tablets. Ayun, saan ba yun dinala? Ang sabi ay dinala sa West. At ang sabi ay nasa Amerika. Nasa below the White House. Nandoon ang Holy Grail. Holy Grail pala yun. Ang The Holy Grail ay naroon. Yun ang covenant. Ang covenant ng Diyos sa tao. Nandoon yung dalawang tablet na nakasulat ang 10 Commandments. At kung sinong magbukas doon ay mamamatay. Pero kung sino man ang nagmamayari noon, ang nagtatago ay magiging powerful na country. Kaya ang Amerika ay connected yan sa
Diyos ng Israel. Kasi nandyan, nakatago sa kanila yung sinasabing The Covenant, na nandoon yung Holy Grail, nandoon yung Ten Commandments tablet, at iba pang nandoon daw din yung mana. Yung mana, yung kinakain na hindi ka magugutom, na maliliit lang, na parang butil ang mana. Alright, so eto, pakinggan natin, napakagandang eksplanasyon ni Gordon Chang dito kung bakit ang sinasabi ng propaganda na hindi daw sila luluhod sa Amerika dahil mas powerful daw sila sa Amerika. Ito pakinggan natin si Gordon Chang. Gordon, thank you so much for being with us. Thank you so much, Daniela. Look, this is developing minute by minute here. You say and warn, look, China is tough, but Trump is tougher. How does this play out for you? This is going to be a long struggle, and part of it is because I think Xi Jinping has boxed himself in. He has configured the Chinese political system so that only the most hostile answers are considered to be acceptable. And for about a half decade, he has told the Chinese people that China has already surpassed the United States. Ayan ang sinabi ko, na half decade ago ay sinabi pala sa propaganda ni Xi Jinping na nasurpas na nila, nalampasan na nila ang ekonomiya ng Amerika. Kaya niluluko niya ang mamamayang inchik. Ganon din ang ginawa nila sa Pilipinas Propaganda nila na sa kanilang Palawan, sa kanilang WPS, para yung mindset ng Pilipino sa susunod na henerasyon ay baka bibigay at maniniwala na sa kanila nga ang Palawan at WPS. Ganon din ang ginawa nila sa Amerikana. Sila na daw yung pinakamalaking ekonomiya sa bansa, sa buong mundo, which is 1/3 lang sila sa ekonomiya ng Amerika. Which means that if he gives in to Trump, or even if he just reacts to pressure to begin negotiations, that undermines everything that he's told the Chinese. And so I think that makes it very difficult for him to come to terms. And we've seen this in this controversy over the last couple of days, where you have President Trump saying, we've been talking to the Chinese about trade, and the Chinese saying, no, there are no trade discussions at all. Ayan, so kaya pala, di ba nagsabi si Donald Trump na open siya, bukas siya para sa dialogue, si Donald Trump kay Xi Jinping, na pag-usapan nila ang tariff war, di ba? Pero sabi ni Xi Jinping, no, hindi kami luluhod, hindi kami never kneel down to a bully. Yan ang sabi nila. Kaya pala sinabi ni Xi Jinping na ayaw niya, kasi nagsabi niya siya sa mamamayan ng China noon pa, 5 years ago, na mas malakas na daw ang China sa Amerika, nalampasan nilang ekonomiya, at China na ang pinaka-powerful na bansa sa buong mundo. Kaya pala nagpagawa siya ng napakaraming barko na pandigma, aircraft carrier na malaki pero wala namang laman, at mga jet fighters na napakarami pero umuusok, at mga baril na ang ganda-ganda tingnan pero kinakalawang, hindi pumuputok. Kaya hindi binili ng nagbenta sila dito sa Middle East, sa mga magulong bansa. Nagbenta sila ng kanilang mga armas, hindi binili dahil palpakis daw. Kaya yung mga Arabo, yung mga yung mahilig sa giyera sa Middle East, ay Russian made pa rin ng mga rifles ang binili dahil dependable yung mga AK-47. Yung galing China ay wala talaga, kinakalawang, hindi puputok. Kung puputok, mahina naman, parang bakla lang yung putok Parang ping-ping, gumaganon lang, di ba? Kaya wala talaga ang China, puro propaganda yan na malakas daw sila. Sa katunayan ay hindi. Kahit na yung mga sundalo nila, kung makita natin sa video ay ang lalakas, parang mga Shaolin Pero sa totoo pala, nag-iiyakan sa training dahil hindi sanay sa hirap. Alright, dito lang tayo magtapos mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Ang China ba talaga ay kayang-kaya ang Amerika? O nag-umpisa na silang umiyak ngayon at lumuluhod na sa Amerika? Paki-comment sa ating comment section
At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Malaking tulong sa mga content creator na kagaya ko at malaking tulong na rin sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam.